Wag po! Wala po akong kasalanan! Wala po akong kasalanan! Maawa na po kayo sa akin! Maawa na kayo sa akin! Wala po akong kasalanan! Hindi mo naman iniintindi ang sinasabi ko eh. Ano? Nakikinig ka ba? Saan ka na naman nanggaling? Hindi ito ang suot mo kahapon. Eh, bakit naman pakialam mo kung mayroong nagregalo sa akin ng bagong polo shirt? Bakit? Bawal na ba ngayon tumanggap ng regalo? Amoy pabango ng babae ang polong ito. Sinong niloloko mo? Tama na, paulit-ulit. Huwag ka na magpaulit-ulit. Nakukulili na yung tenga ko eh. Sino nga ba ang babae mo? Sino ha? Ito ba yung nakilala mo sa club? O isa sa mga pasahero mo ha? At di ba naman pasahero papatulang ko? Ha? Vicente! Tama na, paulit-ulit Bumalik ka. ka dito! Lagi na lang natin pinag-uusapan yan. Di mo sa akin, Vicente, kung sino yung babae mo. Ano ba? Ay! Ay. Pasada ka na ba? Oo, pasada na po. Ano bang nangyayari dito? Wala ho, Nay. Lola, sina nanay at tatay, nag-away niyo na noon po. Aywan ko ba naman diyan sa tati at nani mo, parang mga aso't pusa. Lola, bakasyon na po namin. Sasama na po ako sa inyo pagbalik niyo, ha? Oo, kaya nga ako maagang nagpunta dito. Alam kong magbabakasyon ka na. Talaga po, Lola? Salamat Sasama po, kita. Lola. Salamat po. Salamat. Tulad ng isang ordinaryong bata, nasasabik ako kapag dumarating na ang bakasyon. Pero iba ang dahilan kaya inaabangan ko ito. Kahit ilang linggo lang basta malayo ako sa ingay sa bahay namin at sa mga eksena ng nanay at ng tatay. Higit sa lahat kapag bakasyon, natitikman ko ang masasarap na luto ni Lola, nakakasama ko ang mga pinsan ko, at makakapaglaro na naman ako ng bahay-bahayan. Oh, nandito ka na pala. Ka? Gusto mo ba? Laro ulit tayo mamaya? Bye-bye po ulit. Sige po. Bibili lang ako ng chichirya para may pagkain tayo. Sige po, gusto ko po yan. Sige, pasok ka na sa kwarto. Hintayin mo ako ha. Huwag kang maingay ha. Oh, maglalaro ulit tayo ng bahay-bahayan ha. Ikaw ulit ang nanay, ako ang tatay. Ito yung chichirya oh. Kain ka na. Higa ka. Oh, ano? Umpisahan na natin, ha? Magmula nung unang nangyari yun, parati ko nang kinasasabikan ng bakasyon. Hinahanap-hanap ko yung bagay na ginagawa namin na sa murang pag-iisip ko ay napagkamalan kong hindi naman kakaiba. Lumaki ako na ang sikretong larong yon ay nakakapagbigay sa akin ng saya. Hindi ko pwedeng ipagsabi kahit kanino.
Pero ito'y isang sikretong inaabang-abangan ko. Ilang taon na paulit-ulit na nangyari yon. At habang lumalaki ako, natutunan ko na ang masarap na pakiramdam ng larong ito ay pwede kong balik-balikan kahit ako'y nag-iisa. Jonathan? Po! Tulungan mo ako. Opo! Ang tatay mo nakasalampak na naman sa harapan ng bahay. Pintek. Ay, ay, ay. Ay. Kabigat talaga itong lintik ng tatay mo. May problema po ba? Aha! Oy! Mapapastos ka! Ano ba? Grabe! Wala kita! Tawa na! Talaga? Halika dito. Spider. Nabawasan na ang pagbabakasyon ko sa bahay ni Lola. Naging interesado na rin ako sa ibang bagay. Isa na nga dito ang pagpunta-punta sa simbahan. Maniwala man kayo o hindi, palasimba kaming mag-anak. Linggo-linggo kaming kumakanta, nakikinig sa mga turo. Kung may 2 oras sa buhay naming pamilya na tahimik, walang away, gulo o problema, ito yon. Kapag nasa loob kami ng simbahan. Pero paglabas ng sinasabing sagradong lugar, balik na naman sa dati. Nadak! Oh! Oh, ang laki na pala ng inaano ko, pre. Mukhang dikit na dikit sa nanay. Baka naman maging dalagin din yan. Boy! Dapat, paglaki mo. Kayahin mo yung tatay mo. Paano Paano mangyayari yun eh? Laging nasa ilalim ng saya ng nanay niya. Magkamukha na nga sila, oo. Tigilan niyo nga yung anak ko. Kalulubog lang ng araw eh. Nagsusunog baga kayo. Sige na. Mauna muna kayo. At makikipagkwentuhan lang ako sa mga to. Kwentuhan? Mag-iinom ka na naman yan ang sabihin mo. At uuwi ka na namang basang-basa ang pantalon dahil hindi mo na namamalayang naihian mo na. Ano akong ipahiya sa mga barkada ko? Ito naman, oo. Ay, pagkwentuhan lang ako. Kapag nakita ko na naman yung kumparing yung nakasalampak sa harapan ng bahay namin, hahayaan ko na lang na nakabulagtayan doon. Tara, nanay. Sige na. Oh, asa na? Oh, asa na yung kwentuhan natin? Masarap yung peking ba? Handa niya ang birthday niya. Ano yung masarap? Ang peking. Ano gusto ko sa'yo, pare ko eh. Habang lumalaki ako, hindi ako naging malapit sa tatay ko. Lasenggo at babaero. Yun lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Habang pahirap ng pahirap ang buhay namin, palala ng palala ang bisyo niya. Bilin nga nila sa akin sa simbahan, ituloy ko lang daw ang pagdasal sa tatay ko. Naisip ko tuloy, gaano ba katagal dapat magdasal bago masagot ang hinihiling? Ilang taon na kasi ang lumilipas. Wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa tatay ko. Kayo pa napupunta lahat ng pera namin! Halika dito!
Sali. Sali ka mo. Lumayas ka dito ngayon din. Pinibigyan mo kami ng kahihiyan. Kung sino-sino haliparo ng pinapatos, hindi ka na nahihiya. Iyak sa kapitbahay, ah. Tumimik ka. Mahihiya ka, ha? Ba't ako mahihiya? Hindi ko nga. Ikaw lalabok sa akin. Ay! Ba't ikaw lalabok sa akin? Hindi kayo nahiya sa mga kapitbahay natin. Ano? Susundukin mo? Ha? Susundukin mo ako? Umalis ka. Umalis. Todo to. Umalis ka. Umalis. Huwag ka nang babalik dito. Vicente! Huwag kang babalik dito. Amerika! Huwag kang babalik. Nahiya ka sa kapitbahay yan! Ay, tama na. Oo nga eh. I'm sure sa bakuran mo lang kami dadaling kung sino mag-organize. Naku, Jonaver, alam mo, tama talaga na ikaw yung ginawang leader ng youth natin. Hindi naman. Kaya lang ako ginawang leader kasi akong pinakamapapel sa ating lahat. Di naman. Talagang qualified ka. Galing mo pang singer Isali ka kaya sa bagong kampyon? Bagong kampiyon? Naloloko ko na ba? Alam mo ba na ang gagaling ng mga sumasali doon? Lagi namin yung pinapanood di ba? Oo nga. Lampaso mo silang lahat. Tingin nyo kakayanin ko? At ayo, kung sasali ako, gusto ko manalo ko. 4, 3, action. Okay, standby. Roll tape. 5, 4, 3, 2, cue. Sa suporta na rin ng aking mga kaibigan at ng nanay, nakapasok ako sa Grand Finals ng Ang Bagong Kampiyon at mapalad naman na nanalo ng second place. Magmula noon, nag-iba na ang ihip ng hangin sa buhay ko. Naisip ko na gagamitin ko ang boses ko para makatulong sa nanay at sa mga kapatid ko. Hindi nagtagal, nalaman ko na sa mundong ito kung saan marami ang nangangarap, hindi lang pala boses ko ang pwede kong gamitin. Marami pa akong pwedeng ipagamit. Yes, hello! Oh, Mamita! Yes, andito na siya. At gwapo, ha? Konting joke up na lang to at gym. Benta na to, Mamita. Hindi na nga ako naniningil sa'yo, no? Ano ka ba naman? Wala bang ex-deal to? Halika nga dito. Nalalamig ka at nanginginig. First time mo ba? Kaya ho pala sikat na sikat kayo sa mga artista. Ang gaganda ho ng mga designs ninyo. Alam mo, marami pa ako niyan. At yun ay ibibigay ko sa'yo lahat at pahihiram ko sa'yo. O kaya sa'yo na, sa mga guesting mo. Alam mo, marami pa sa loob. Alika, ipapakita ko sa'yo ang lahat. O sige, papadala ko na lang sa'yo yung kailangan mo pa. Salamat po. Oh, wow. Ha. Gagara ng mga to, ah. Bigay po sa akin yan nung designer. Oh, ano nangyari sa'yo? Kaya mo na yan. Huwag mo na alalahanin yun. Lalaki ka naman. Ano ba namang mangyayari sa'yo? Alam mo, wala sa'yo. Lalaki ka. Ba't natatakot ka mabuntis? Nak, alalahanin mo, ha? Ikaw na lang inaasahan ng nanay mo at ng mga kapatid mo. Hindi pa nakakatapos yung mga yun. Ganda nito, oh. Bagay na bagay sa akin to, nako. Ha? Oh? Hindi ko alam kung bakit ako naiyak sa ginawa sa akin ng designer. Siguro may halong hiya May at dadalawin pagigit ng sa sarili. Wala nanay mo. Ang sikretong laro ko noon, hanap buhay ko na ngayon. Nung nakita akong umiiyak ni tatay, akala
Akala ko kakampihan niya ako. Ipagtatanggol. Nagkamali ako. Nanaig pa rin ang pagiging praktikal niya. Mula noon, mas naging bukal sa loob ko ang pagbibigay ng sarili. Bakit ko ba pahahalagahan ang sarili ko? Sarili ko ang ama. Wala namang pakialam sa akin. Mr. Rivera, Jonaver po. Jonaver. Magkano po bang kakailanganin para maisulat ninyo ako? Iho, hindi ko kailangan ng pera mo. Marami ako niyan. Kailangan ko kasi ng mas maraming exposure sa mga sikat na magazines eh. Alam ko po na batikan kayong manunulat. Ay, Jonaver, talent is not enough in showbiz. It is what you know, darling. It's who you know. And ilang page ba ang kailangan mo? Pwede ho bang cover? 3 pages. Alam mo, maupo ka muna. Talaga po? Sige. Ano po kailangan kong gawin? Ano yan? Ano yan? Anak, Ano? nasa magazine. Oh! Okay, ayos ah! 2 pages yan. Eto na ba? Meron pa ba iba? Ewan ko. Nay, ang pogi ko dito. Sobra. Magkamukha tayo dito, Nay. Pero mas sexy lang ako sa'yo dito. Pero, Diyos ko. ay, Naging mailap ang tagumpay sa showbiz. Kahit na binigay ko na ang oras at buong pagkatao ko para doon. Hindi rin nagsagalap na namin pinapansin sa akin. Napakarami namin sa mundong yon. Araw-araw may bago. Lahat gustong sumikat. Hanggang natuluyan na akong nawalan ng tabi. Nagpasya na lang akong kumanta sa isang bar. Isip kong tuloy-tuloy ang pagkanta para lamang kumita. sino nag-request ng kanta na yon? Ikaw, ano? Alam mong paborito ko yon, ha? Dali lang, bababa ako dyan. Ay, Ang lamig naman ng boses mo, Jonaver. Sama ka na sa akin, pinaalam na kita. okay lang sana eh. Kaya lang, may isang set pa ako eh. Kung gusto mo, hintayin mo na lang ako. Sure, yun lang pala eh. Sige. Balik ako. Dali lang. Sa muna yung mga ano, ha? Oh, Ano mga... Tigno. Oh! Kumusta? Mabuti Long time naman. no see, ah. Oo. Okay lang naman kami. Ikaw nga to eh, balita ko, busy-busy ka. Hindi naman, konti lang. Nay? Nay, alis na po kami. Anay. Salamat sa kape. Tingin baon. Nako, yung ka na naman, umi-style ka na naman sa akin na, uy, kilala kita, magbubulakbol ka, tatampalin kita eh. Serious to sa project. May project ba talaga to? Kaya? Sigurado ka, ha? Pag wala akong nakitang project, tatampalin ko kayo pareho. Ako mga good girl yan. 1 for you, 2 for you. Ha? Thank you, O, Kuya. sige. Mag-aaral kayo Sige, mabuti, ha? mag-iingat kayo, ha? Okay, bless po. Mag-iingat kayo. Bye-bye. Mag-aaral, ha? Oh, Jonaver, magkape ka na rin muna. May dalang longganisa ang ate Glo. Tikman mo Uy, yan, wow, Jonaver. salamat. Ikaw ang naalala ko. Tasty Alam din kong dyan. paborito mo yan. At sumabay ka na sa amin kumain. Dito na ako kakain. Hindi na ako nakabili ng iluluto dahil naubos na yung pera ko eh. Asus, isa ka pa, nagpaparinig ka. Ha? Style mo na, ha? Huwag ka mag-alala, bibigyan ko sa yung buong kinita ko kagabi. Good morning, Mami. Naku, Mami. Naku, Jonaver, grabe. Ang bagets pala ng mother mo. Kasi hindi ko nanay yan. Yan yung nanay ko. Mother! Naku, bang-bango naman ang niluto mo. Wala akong niluto dyan. Dala yan ng kaibigan ko. Kaibigan? Naku, bait naman ang kaibigan mo. Patikim naman.
Ako, nagugutom na nga ako. Ay, pakihiwa naman. Isa lang ang kainin mo, ha? Ano ka ba? Nagda-diet nga ako, di ba? Para sexy. Ulam pa namin ito maghapon. Ha? Naku, mother, ako na magsisilbi kay Jonaver. Sandali lang, mother. Hayaan mo na ako. Ay, naku, Jonaver, pasensya ka na. Sige na, alam mo naman, kailangan pagsilbihan ko to kasi nakakaloka yung kanyang service kagabi. Kumain ka ng kumain. Kailangan mo yan, Jonaver. Ate Glo, balita ko meron daw hinahanap na singers dun sa Papuri ba yan? Oo. Nagkaroon ng announcement nung isang araw. Kumain ka. Naalala kita kasi alam ko magaling kang kumante. Kung gusto mo, mag-audition ka doon. Ano, di ba? Gusto ko nga, kaya lang medyo busy nga eh. Ano ka ba? Kailan ba to? Bukas at saka sa Webes mag-start yung audition. Sel. Kaya kung gusto mo, sasamahan kita. Sige na, mag-audition ka na. Sige. Alis ka na ba? Hindi pa. Di ba? Dito muna ako. Di ba may lakad ka? Wala. Wala akong pupuntahan. Ay, alis tayo, di ba? May lakad kami. Oo, sasamahan namin. Ay, sama ako. Sama ako. Mother, kain ka. Mula sa 700 na nakapila sa labas, naging 35 na lang kami. At sa pagpursige at pagdasal, umabot ako sa 8 mapalad na magre-recording para sa bagong album na ilalabas nila. 2 hours na tayo sa refrain na yan. 3 minutes lang yung kanta. Sige. Okay, same spot. Thank you. Okay. Sorry. Okay, one more time. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay... sorry. Jonaver, baka hindi... Teka. Baka kailanganin ko kasing kumuha ng ibang singer, Jonaver, pag hindi natin natapos ngayon. Di ma'am, kaya ko po ito. Last na lang po. Last, kung okay lang sa inyo, kahit isang beses na lang po. Sige. Okay, one more time. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nung manalig ako kay Chris. Teka. Stop muna tayo. Gusto mo pagpatuloy na lang natin bukas? Pahinga ka muna? Opo. Sige. Bale. Thank you. Sorry po. Nay, kailangan ko po pala bumili ng material sa school. Sabi po kasi ng prof namin, kapag hindi po kami nakapag-submit, wala po kaming final exam. Sabihin mo sa kapatid mo paglabas niya ng kwarto. Walang tinapay ako. Umay na ako sa sardinas. Alam na ba ibang ulam? Ano ka ba? Buti nga kahit sardinas meron. Wala ka naman halos inaabot sa akin. Nagre-reklamo ka pa. Nay, pamalengke niyo po. Narinig ko. Magkano ba kailangan mo? Kuya, kaya sa daan lang? 90 lang to eh. Okay na ba to? Okay na to. Sige, Nay. Kuya, una na ako doon. Tapusin mo muna yung kinakain mo. 2 subo na lang yan, oh. Sige. Nay? Oh, baka naman sa kamamadali mo, magka-appendicitis ka yan. Puro kayo mga kayabangan. Nay, nag-umpisa na ako mag-recording sa Papuri. Ha? Ganun ba? Kamusta naman? Okay naman. Naisip ko lang, Nay, pwede bang tumigil muna ako sa pagkanta sa bar?
Kasi parang hindi tama na pinagsasabay ko yung kumakanta ako doon tapos kumakanta rin ako sa bar. Na hindi ko rin alam kung bakit pumasok sa isip ko to. Nay, pwede ko bang subukan na tumigil muna sa pagkanta dun sa bar? Ikaw, anak. Naisip ko lang kasi, ikaw na lang ang maaasahan namin. Lalong-lalo na ng mga kapatid mo. Tipid na tayo, anak. Pag mawalan ka ng trabaho, baka kahit bigas, wala na tayong pambili. Maraming salamat sa table number 5 sa pag-request ng kanta. Yun na po yung huling kanta ko ngayong gabi. Salamat po. Ikaw naman, papayaran naman. Papayaran ko. Hindi. Yes? Sandali lang ha. Jennifer, hindi ko na ba mapipigilan yung desisyon mo? Madali naman akong kausap. Kung gusto mo, kumanta ka na lang, tumugtog, yung ganon. Total, boses mo lang naman ang gusto ng mga parokyano dito eh. Naiintindihan mo naman ako, di ba, Jess? Oo naman. O, ito, kumpleto na yan. Ingat ka ha. Salamat. Kamusta ka? Sandali lang. Excuse me po, mauna na po ako. Tapos na po ako eh. Jess, una na ako. Ikaw naman? Isnabero? Parang yun naman din magiging isnabero yon. Conservative. Ay, ibig sabihin, conservative, no tax? Gano'n na nga. Kasi nga, kumakanta sa simbahan. Alin, kung hindi lang nga sa pamilya, hindi naman kakanta dito yun. Charot. Just wait and see. Isang araw, magiging akin din siya. Bakit parang nanggigigil ka? Babalikan ko siya rito, ha? Hintayin mo. O, ikaw naman, kumalma ka, kanina ka pa. Buong tapang kong iniwan ang pagkanta sa bar at tinapos ko ang pag-recording sa papuri. Mas mura ang tuition fee ng ate mo kesa sa'yo. Mas kaya natin kung siya muna ang makatapos. Baby, mukhang parang di naman tayong titigil sa pag-aaral eh. Kanina, nakausap ko si nanay. Humihina na daw kita ni kuya. Mukhang kailangan natin maghanap ng trabaho eh. Pansamantala lang naman ito. Bakit si tatay? Ba't mas maghanap siya ng mas maganda-gandang trabaho? Asa ka pa kay tatay? Ang hina-hina ng kita, puro bisyo't babae pa. Si kuya. Parang di naman niya tayo iniisip. Kapag nakikita mong nahihirapan na ang pamilya mo, ano ang masusundin mo? Ang konsensya mo na kapag tama ang ginawa mo, payapa ka, pero maghapon ka pa rin gutom? O ang awa na nararamdaman mo para sa mga taong minamahal mo? Bilangin mo. Sabihin mo sa akin kung kulang pa, dadagdagan ko. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan.
Hindi ka na nahiya! Ay, ano na naman yan? Ang tatay mo huling-huli ko ay kapulastago ang ginagawa. Ang tanda-tanda na hindi na nahiya. Ang tanda-tanda mo ng Vicente. Tayo naman! Hindi na kayo nahiya sa mga anak ninyo. Sa labas nyo na lang gawin, huwag na dito! Hindi na nga kayo nakakatulong dito sa bahay. Wala na nga kayo masyadong nabibigay. Pabigat pa kayo! Yabang mo na, Jonaver, ha? Ikaw kung yung ano mong puhunan mo. Ako diskarte ko to. Akalalaki ka na, ha? Anak lang kita, ha? Tsaka tinitikman ko lang naman. Kahit mas marami kang naipapasok na pera dito sa bahay na to. Tandaan mo, Jonaver, tandaan mo to. Marami akong ginawang mali. Pero hindi para sa sarili ko. Para sa inyo. Kaya, kung wala kang makitang magaganda sa mga nagawa ko kahit hindi mo ako pasalamatan, basta respetuhin mo ako bilang ama mo. Oh. Don Pepe, nakilalang tatay ko sa buong bayan namin sa pangalan na yan. Sabi niya, mas mabuti pa daw na gumawa siya ng mali para maisatama ang kondisyon ng pamilya niya. Pero parang nahihibang yata siya. Dahil wala ni isang kusing kaming natitikman sa kita niya. Nay, galing ako sa kaibigan ko eh. Sabi niya, nakita raw nila na may bagong tricycle dun sa harapan ng bahay nung sinasabi nilang kabit ni tatay. Oo, alam ko na yon. Kapal din ang mukha ng babae na yon. Ay, tatay mo rin ang nagbabayad ng renta noon sa bahay na tinitira niya. Nay, sugurin natin. Ako lang ang nagmumukhang tanga sa kakahabol sa mga buwisit na yon. Baka isipin pa ng tatay mo eh, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nay? Nabibigyan ka ba ni tatay? Oo, ng kahihiyan. Ng ano? Ng kahihiyan. Ng kahihiyan. Dun sa magaling, kapal ng mukha niya. Ba't ka tumatawa? Eh, paano? Kahihiyan. Nay? Naisip ko lang. Sabi kasi ng kaibigan ko, alam niya kung saan kumukuha si tatay ng mga binibenta niya. Okay ka ba doon? Sinabayan namin siya ng nanay. Pinasok na rin namin ang magulong mundong pinasok niya. Kaming tatlo, patas-patas na. Palaki ng palaki ang kita naming lahat habang painit ng painit ang mata ng batas sa amin. Ano ba yun? Ano na yan dito? Naawa na po kayo. Ang mga bata! Tandahan naman po! Ang mga bata! Ako nang bahala!
ako pupunta pagkatapos ng lahat ng ito? Mas mabuti pa minsan na hindi mo alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dahil kahit saan ako magtago, may humahabol sa akin. Mga anino ng lahat ng ginawa kong mali. Hindi kailanman kayo pinabayaan ng Panginoon. Wala po akong kasalanan. Dali po. Wala po akong kasalanan. Kaya niyang isaayos ang wasak ninyong pamilya. At siya rin ang wawasak ng lahat ng inyong tanikala. Maawa na po kayo sa akin. Maawa na kayo sa wala po akong kasalanan. Sir! Kakasabi niyo po si Epe, sir! Basta inulit lang nila ako sa labas, sir! Suko na po. Sumusuko po ako. Away po eh. Sumusuko na po. Kumawa kayo sa... Jennifer, kamusta ka na? Malamig na doon, Jennifer. Tahimik na sa inyo. Wala nga daw nakitang ebidensya sa bahay niyo eh. Tsaka, sinabi ni Kapitan, hindi na daw sila magsasampa ng kaso. Hinahanap ka na ng nanay mo. Kumusta na si nanay? Pinagdarasal ka niya lagi. Gabi-gabi yun. Umuwi ka na. Tsaka, nahuli na nga palang tatay mo. Nakakulong siya ngayon. Tama lang sa kanya yun. Jennifer, ikaw magsalita ng ganyan. Tatay mo pa rin yun. Intindihin mo na lang siya. Kaya mo yan. Kinailangan namin ibenta ang lahat ng gamit sa bahay para mapiyansahan si nanay. Kapag walang-wala ka na, may mga bagay na unti-unting kakatok sa puso mo. Ipapaalala sa'yo na itong bagay na ito ay higit na mas mahalaga sa lahat ng meron ka at sa lahat ng nawala na. Unti-unti kong pinupulot ang mga pira-piraso ng nawasak sa aking buhay. Pero ang pagbuo ay hindi sa sarili kong kakayahan. Ang Diyos lang ang may kayang maghilom sa mga sugat sa aking puso. Sinubukan kong balikan ang mga taong dati nang tumanggap sa akin. Wala akong ibang dala, kundi ang aking sarili. Uy, Jonabel! Jonabel! Umasa na po kayo. Tagal ka na namin hinihintay bumalik. Miss na namin ang boses mo. Nahihiya po ako eh. Bakit? Napakarami ko na pong nagawang kasalanan eh. Hindi na mahalaga ang mga ginawa mo nung araw. Ang mahalaga yung ngayon na nandito ka. Namiss ko kayo.
Kahit anong ipagawa sa akin ay tinanggap ko. Para sa akin lahat yun ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Ang bawat dumarating ay buong puso kong pinagpapasalamatan. Nag-umpisa muli ako sa ilalim at ang sarap ng pakiramdam ng unti-unti at dahan-dahan kang inaangat muli. Excuse me? Yes po? Parang kilala kita. Di ba ikaw si John Overluklukan? Opo, ako nga po. Naku, alam mo ba, yung tatay ko, dahil sa kanta mo, yung napakaganda mong kanta, tumino. Hindi nga po. Oo, totoo. Kaya ako hindi ko makakalimutan yan. Kaya hindi rin kita makakalimutan. Anong ginagawa mo dito? Dito na po ako nagtatrabaho. Ganon? Hindi mo ba namimiss ang pag-awit? O siya, at least ang, you know. Namimiss din ho, pero masaya naman po ako sa ginagawa ko dito. Ay nako, pero mas masaya kang kakanta, di ba? Oh, yes, ma'am. Okay, eto. Nangangailangan ako ng music teacher. Gusto mo mag-apply? Ay, naku, ma'am, hindi po ako nakapagtapos eh. Hindi naman kailangan magtapos ng pag-aaral para magkapagturo ng music. Tsaka pwede kitang pag-aralin, hindi problema yun. Naku, ma'am, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, bakit hindi? O, sige, ganito. Ako kakausap sa boss mo, ha? Kasi alam ko, nahihiya ka. Hindi ka naman nag-apply. Ako naman kumukuha sa'yo. Ako na rin kakausap. Kayo na po ang kakausap? Oo, ako naman kumukuha sa'yo eh. Tapos, ipapatawag kita sa opisina pagkatapos namin mag-usap, ha? Naku, ma'am, maraming Oo, salamat I am very confident na papayagan ka niya. Kung di ka niya papayagan, sayang naman yung talent mo. Naku, ma'am, maraming salamat po. Okay, Maraming sige. salamat. God bless you, ha? Salamat po. God bless you. Oo, Sige po. sige, God bless you, Iho. God bless po. Thank You you will po. hear from me. Yes, Okay? sige po. Bye. God bless po. Bye. God bless you. Ingat po. Thank you. Handa na akong harapin ang lahat ng pilit kong ibinaon mula sa aking nakaraan. Alam kong may mga lamat pa sa puso ko. Hawakan mo, Panginoon, ang damdamin kong gusto ng magpatawad. Magpatawad sa nagnakaw sa aking kamusmusan. Higit sa lahat, patawarin ang aking sarili. Ano, saan tayo pumunta ulit, ha? Ha? Okay, pasok na. Hindi pa pala natapos ang Panginoon sa akin. Sa isang seminar na pinuntahan ko, ipinakita niya sa akin ang isang malaking bahagi ng buhay ko na patuloy na magbubuo ng dati kong wasak na pagkatao. Ang pagkalalaki ay pinagkakaloob, pinapasa. Siguro ilan sa ating mga magulang ay wala na, nagtatago. Ito ang dapat mong tandaan. Walang perpektong ama. Pero pwedeng maging isang mapagmahal at mapagpatawad na ama. Para makapag-umpisa ng may kalayaan sa landas ng isang pagiging tatay, kailangan mong patawarin ang amang nagkulang sa iyo. Ang mga lalaking nagturo sa iyo sa maling landas. Matutunan din sana nating patawarin ang ating sarili. Okay. Alam ko marami kang pagkukulang sa akin bilang ama. At pinapatawad kita. Pero tayo, di ako may pagkukulang sa'yo. Kasi kahit minsan hindi kita sinubukang intindihin. At kahit kailan hindi kita sinubukang mahalin. Tayo, patawarin mo. Patawarin mo.
Alam ko, ako lang ang hadlang sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa mo sa labas. Puro kahihiyan ng dinadala ko sa iyo, sa mga kapatid mo. Anak, patawarin mo ako. Huwag ka mag-alala, Jonathan. Ang Jesus na tinuturo mo sa labas ay muli ko nakilala dito sa loob. Anak, Kapag hinayaan mong ang mga mapagmahal na kamay ng Diyos ang magbuo sa buhay mo, magugulat ka sa mga sorpresang kasama nito. May napakaganda na akong asawa at may 3 babaeng supling at bunsong lalaki. Kasalukuyan akong may paaralang hinahawakan at pinapatakbo. At patuloy naman na pinapalago ng Diyos ang aking pamilya. Hindi lamang ang sarili kong pamilya, pati na rin ang simbahang pinapastulan ko. Todo-todo, buhos na buhos ang mga pagpapala ng ating Diyos ng Himala. Pag nagpabago ka sa Diyos, pag binago ka ng Diyos, bagong-bago. Pag nilinis ka ng Diyos, linis na linis. Ang pagmiministeryo ngayon ng Panginoon, doon bulag nakakakita, bingi nakakarinig, pilay nakakalakad ngayon, ibang klase. Yung wasak na buhay, yung durog na buhay, pinupulot isa-isa ni Lord, binubuo para mag-glorify yung pangalan niya. Yan ang kwento ng tagumpay ni Pastor Jonover Luklukan at nagpapasalamat kami sa kanya sa kanyang walang takot na pagbabahagi ng kanyang kwento. Alam niyo, katulad po ni Pastor Jonover, ako rin ay naging biktima ng sexual child abuse. Ngunit ang pagmamahal, pagpapatawad at ang pagyakap ng Panginoon sa akin ng buong buo, ang patuloy na nagwasak ng mga tanikalang bumalot sa aking pagkatao. Anumang masakit na karanasan ng inyong napagdaanan o patuloy na pinagdadaanan, huwag po kayong maniwala sa kasinungalingan hanggang dyan lang ang inyong buhay. Dahil alam nyo, may magandang plano sa inyo ang Panginoon. Hayaan yung sabayan ko kayong manalangin. Alam nyo kung minsan ang gusto lang ng Panginoon ay iyak at isuko natin sa Kanya ang lahat ng mga sakit, lahat ng pait na naranasan natin sa ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, alam mong hindi madali sa amin ang ginagawa namin ngayon. Matagal na kaming nakatago, matagal na kaming nakakubli sa takot na matagal nang bumabalot sa aming mga puso. Ngunit, Panginoon, alam ko na sa mga sandaling ito, gusto mong magpalaya ng mga puso. Gusto mong magpalaya ng mga tao. At hinihiling ko, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagpapatawad, ang inyong pagyakap, ang pareho, Panginoon, that same love, God, that you gave me, that same love that you gave Pastor Jonover, Father, I pray the same thing for the people, Lord God, who are praying with me right now. Lord, I pray for all those people, lahat, Panginoon, ng mga tao na gumawa sa amin ng masama, lahat ng mga tao na sumakit ng aming damdamin, ang lahat ng mga tao na nag-iwan ng lamat sa aming mga puso, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kahit sa kanila ay may plano ka, na kahit sila ay mahal mo. So, Panginoon, katulad ng pagmamahal at pagpapatawad na binigay mo sa amin, hayaan mo, Panginoon, na ialay namin ang parehong pagmamahal, ang parehong pagpapatawad sa lahat ng mga taong gumawa nito sa amin. So, mga sandaling ito, Panginoon, sinusuko namin sa inyo ng buong buo ang aming puso, ang aming mga wasak, ang aming mga basag, ang aming mga may lamat na mga puso. Lord, I ask right now that please do not leave us, Lord God, in this process. Alam po namin na hindi magiging madali ang prosesong ito, pero Panginoon,
Even right now, I know that you're embracing us. Niyayakap mo kami, Panginoon, at pinaparamdam mo sa amin na mahal na mahal mo kami. Panginoon, huwag mo kaming iiwan. Yan ang sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. And Father, right now, we just claim that love, that forgiveness, that mercy, O God, that you have promised for us from the very beginning. Thank you for dying on that cross. And thank you, Lord, that all the pain was crucified with that cross. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay sumabay sa aking panalangin, tumawag po kayo sa aming counseling center. The numbers are on your screen. Kahit na